Kapag po ba hired in June 24, eligible na ba for year-end bonus? Yes po. No, kung June 24, 100% po talaga na eligible para sa 100% din na year-end bonus, provided na hindi ka pa nag-resign as of October 31. So, ang requirement po, babalikan po talaga natin yung requirement ng serbisyo para maging eligible dito po sa year-end bonus na ito, yung matatanggap po tuwing Nobyembre. So kung babalikan po natin sa guidelines po ng DBM Budget Circular 2016-4, year 2016 ba po, no, yung guidelines na yon, pero nakapaloob kasi doon, sinasabi kasi na ito ay for the year-end bonus sa taong 2016 and years thereafter. So, kahit 2025 po, sakop ng circular na ito as long as hindi po siya binabago. So, dito po sa DBM Budget Circular 2016-4, ang requirement lang para 100% ang inyo pong year-end bonus tuwing Nobyembre ay una, ay mayroon kang at least 4 months na aggregate service, no, para po sa taong 2025. Kung 2025 ang inyo pong tinutukoy o gusto pong makuha na year-end bonus. So para sa isang fiscal year, dapat 4 months yung total service ng isa pong empleyado as of October 31. At pangalawang kondisyon, dapat remains in the service as of October 31. So, ito pong ating case ng ating sender na hire ng June 24. So, from June 24 hanggang October 31, aabot po siya ng 4 na buwan. So, pasok sa 4 months service. And of course, dahil June pa lang siya na-hire, medyo ang paniniwala natin dyan, hindi pa siya nag-resign, hindi pa siya separated as of October 31 kasi nagtatanong nga po siya ngayon. So, it follows na pasok siya sa dalawang conditions para makakakuha ng 100% na year-end bonus and cash gift na rin. So, yun po yung basic na requirement. Babalikan po talaga natin yan kapag gusto po nating malaman kung eligible ang isa pong personnel. At least 4 months of service for the current fiscal year at dapat nasa serbisyo pa as of October 31. So, October 31 po yung parang baseline natin when we talk about the year-end bonus. Dapat doon po sa October 31, pasok, no, yung dalawa pong conditions na hinihingi para sa 100% na year-end bonus.